Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, marami ka bang plano sa buhay? Lalo na kung sa aking negosyante, di ba? Sinasabi mo kung ilang negosyo itatayo mo, anong gagawin mo, o next month, magtatayo ka ng maraming negosyo. O kaya naman, next month, magta-travel ka around the world. O kaya naman, next month, di ba? Ititreat mo yung buong pamilya mo. Marami tayong mga plano na kung saan ay akala mo ay lahat yun ay matutupad. Pero siyempre, ang sigurado lang dyan ay hindi mo alam kung yun ay matutuloy ba o hindi. Dahil hindi natin hawak ang bukas. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kung magplano kayo ay parang ganun-ganun na lang. Ano nga ba dapat ang sabihin o gawin kapag tayo ay nagpaplano? So sabi sa Santiago, chapter 14, verse 15, kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganon ang gagawin natin. So yan guys, malinaw, di ba? Kaya ang ibig lang sabihin nito, huwag kang magmayabang. Di ba? Na akala mo ay ikaw na may-ari ng mundo. Huwag ka rin magmalaki kasi nga, yung iba, di ba, pagka umasenso na sa buhay, gusto nila, sila yung Diyos, di ba? Na lahat ng gusto nila ay masusunod. Kahit hindi naman tama, pero gusto nila ay magawa yun. So, minsan, di ba, sobrang kumpiyansa ka o napakakampante mo dahil sa marami kang naabot. Di ba? May connection ka sa gobyerno. Powerful yung mga kakilala mo. Marami kang pera. Di ba? Na tila ba ay talagang kayang-kaya mo na ang lahat ng bagay dito sa mundo at kontrolado mo na kung ano ang dapat gawin. Di ba? Kahit nga mali na, ginagawa mo pa rin alang-alang sa kagustuhan mo. Nakalimutan mo na may Diyos pala. Di ba? So, hindi po masama ang magplano. Maganda nga yan, di ba? Ang plano na yan. Na kung saan, lalo na ay ang plano mo ay para sa lahat. Hindi yung para sa sarili mo lamang, sa mga kamag-anak mo, sa pamilya mo, at sa kapwa-tao mo na tumutulong ka rin. Kaya huwag masyadong pakampante dahil hindi mo alam ang mangyayari bukas. Di ba? Kahit sabihin mo nasa iyo na lahat ng pera, dito sa mundong ito, hindi mo naman alam kung bukas, di ba, o mamaya, nandito ka pa sa mundo. Di ba, nakwento nga ang ating Panginoong Hesus, yung isang nag-harvest, di ba, sa kwento niya. May isang nag-harvest na sobrang daming na-harvest. So, anong sabi niya? Naku, ang dami kong na-harvest ngayon, ano ngayon ang gagawin ko? Kaya sabi niya, alam ko na. Magpapatayo pa ako ng mas malaking kamalig o bodega sa panahon natin ngayon, di ba? Para lahat ng maani ko, halimbawa, palayan yan, guys. Lahat ng maani ko ay doon ko ilalagay. Pagkatapos, anong gagawin ko? Iinom na lang ako, di ba? Kakain, magsasaya, di ba? So, yun ang kanyang sinabi. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus dun sa talimhaga na yun, di ba, na kanyang kinukwento? Ang sabi ng ating Panginoon Hesus, isa kang hangal. Dahil ngayong araw na to, o ngayong gabi na to, kukunin na kita. Sino ngayon ang makikinabang sa mga inimbak mo na mga palayan na yan? Di ba? So kung tutuusin guys, kung susuriin mo yung kwento ng Panginoong Hesus, wala namang walang namang ginawang kalokohan itong taong umani ng napakarami at hindi na rin daw siya magtatrabaho kundi
magsasaya na lang siya, kakain, iinom, siguro magta-travel, sa kasama na yun, di ba? Pero yun na nga lang guys, yung kanyang plano ay para sa kanyang sarili lamang. Hindi siya nagplano dun sa kwento na mamimigay siya, magtatayo siya ng foundation, di ba? I-share niya yung knowledge niya kung paano siya nakaani. So, naging makasarili, naging mayabang, nagmalaki, nakakala mo ay hawak niya ang buhay niya o ang bukas. Kaya dapat po, di ba? Ang lagi nating iisipin, ano man po ang ating plano ay ialay natin sa Diyos. At huwag natin siyang kalimutan, unahin natin siya. Di ba? Kung naniniwala ka na ang Diyos ay kayang gawin o kahit ito pa rin ang plan mo, hindi ba marapat na una kasama siya? Di ba? At huwag mo siyang kalimutan. Yung wag mong gawin sarili mong diskarte. Kasi nga hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, di ba? Kahit may puhunan ka ngayon, magnegosyo ka bukas, kinabukas, kung wala ka na, paano na ngayon yung puhunan mo? So, wala pong perfectong plano, may natutuloy, merong hindi natutuloy, pero sa Diyos po, di ba? Siya lang ang may perfect plan. Minsan yung plano natin hindi natutupad, yung pala iba yung plano niya. Mas the best ang kanyang plano. Kaya ngayon sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubha na pong karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ay pagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo manalangin. Lord, i-bless na po ang kapatid namin ngayong matindi na ang karamdaman o malubha na. Stage 4 cancer na po, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang katawan. Tanggalin ang kanyang karamdaman. Iyakapin ng mahigpit. Alam naman po namin, Lord, kagaya na binasa namin Bible ngayon, nang kung iyong loloobin, ay siya'y gagaling. At ganoon din po, sa pamilyang nasira na o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, mapagparaya, alang-alang sa kanilang pamilya. Ganon din po sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord, ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas o ng ulam. Iniisip pa kung paano itatawid ang kanilang pamilya sa maghapon. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng aming pamilya. So, ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus, at patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ng lahat ng ito ay para sa ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.